Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ngayon po ay araw ng Tuesday. Martes na po ngayon. Masayang Martes. Nason? Abril 7. Ayan, 7. April 7, 2026. Kasi kapon nagkamali ako kaya May nang sabi ko eh, no ha? Oh. Tuloy-tuloy lang po tayo habang ang presyo po ng gasolina at diesel ay hindi na po talaga mapigilan. Tuloy-tuloy po ang pagtaas. Talaga naman. At ang bumungad sa atin ngayong umaga ay 1980. Wow. Diesel, 1980. 590 gasoline. At magkano yung kerosene? 9 pesos, 10 Yun. centavos. Almost 10 pesos. Yan po ang bumungad Grabe oh. sa atin. Grabe yan. So, pangkaraniwan, magkano na ngayon ang diesel? Nako, ano na, 130 na. 130. 130 ba? Hindi, kasi doon Mataas. nakaraan, bumili ako may 143 na eh. O kasi Almost dito, 160. Oo. Kasi nakikita mo, lagi dito ay Mura mura. kasi yung hindi ako tumitingin sa mahal. Hindi ka na tumitingin ng iba. Hindi Focus na. ka. Doon lang ako sa sa mamahalin mo. Yun. One and only. Oo. Kung saan ka makakamura. Mamahalin mo at mamahalin ka rin niya. Yan. Ang presyo na po ng petrolyo. Kaya pala yung blood pressure natin napakataas din eh. May epekto ba yan? May epekto. Sa BP? Umiinit yung ulo natin. Oo. Grabe. At sinabayan pa ng napakainit na panahon, yan ang problema. Yun ang nagpataas ng BP natin. Talagang tataas ang talagang iinit ulo Kasi mo. yung temperature natin, yung Yun. body temperature mo, yung heat Ang index, tindi. pag nagsama, Yes. tapos susundan pa ng maitang ulo ni Mrs. Ay, nako po. Nako. Huwag na. Magtago ka na Yun sa... bang pagbukas mo ng pinto pa lang, rat-rat na. Bakit wala tayong isasaing ngayon? Bakit tuyo na naman ang ulam natin ngayon? Nako po. Oho. Nako, Talaga bakit naman. amoy crudo ang pabango mo? Pag gano'n, di ba? Nako po. Yun na lang. Ay, nako. Well, paano ba natin ito isusurvive? Sana, no? Yan ang isang katanungang hindi natin masasagot dyan. Ha? Aha. Kung tayo ay saganang sarili lang natin. Yun na nga. Ayan nga. Ay, nako. Merong ngayon marami ang mga panukala sa Senado, sa Kamara, ang mga mababatas para kahit paano ay maibsan. maibsan. Pero ang kailangan kasi natin yung mabilis. Ay, oo. 'Di ba? Kasi kung paano dadaan sa panukalang batas, maswerte na kung may maipasa this year. Katulad din sa sinasabi mo. Kasi natatandaan natin yung panahon ng pandemya. Oo. Diba, may pinapasang batas din eh. Yes. Yung mga Bayanihan Act, di ba? Yan, Yung mga oo. batas na yun. Meron palang isang Bayanihan 3. So, pangatlo ito na isinusulong ngayon dyan sa Senado. Ha? Sinusulong ni Senador Loren Legarda. Senate Bill number 2020. Bayanihan 3. So ito'y kasunod ng Bayanihan 1 and 2 ng COVID. Anong pandemya? Kasi nung Bayanihan 2, nakinabang ako doon yung hulog mo sa sasakyan. Mag-ano? Pero nakipag-away ka muna sa bangko. Oo. Kasi pagka hindi mo alam, yayariin ka ng bangko. Yung hindi ka muna sisingilin ng isang buwan. Oo. Hindi, halos 2 buwan yun eh. Oo. Na dapat hindi ka tutubuan din. Hindi ka sisingilin, hindi ka tutubuan. Yun nga, naging problema ko yan, Jen. Ayan, Tuwa ako, ha? Oo. Hindi nga ako siningil eh. Tuwa ako. Yung pala may interest. Doon ka madadali. Oo. Dapat doon, wala yon. Naku po. Kaya nga bayanihan law. At saka ang ginawa ng iba, sir, ano lang po natin, i-extend mo ka lang naman kasi yun eh. Oo. Diba? Parang hindi ka na muna pagbabayarin, Oo. pero itutuloy mo uli. Hindi ibig sabihin na hindi ka nagbayad, hindi mo nababayaran. Ang problema, yung pala sa system nila, naka-automatic. Ayun. Kaya makikita mo, kinaltasan ka rin ng interest. Ayun. Nakipag-away tayo. Gusto nyo, kako. Di sige.
Hindi sir, paliwanag. Sige kako, nagpo-programa ako sa telebisyon, tama-tama, interviewin ka namin. Paliwanag mo yan para makatulong na tayo sa taong bayan. Oo nga, tama, Panahon ng pandemya. Ay, ganun ba sir? Manonood po ako sa inyo, pero okay na po. Itatawag namin sa head office. Hindi mo ako sinabihan eh. Naisahan ka doon. Naisahan Itatawag ako dyan. namin sa head office, wag na po kayong tubuan. Oo. At kako, hindi naman ako nag-excuse di ba? Hindi ko naman, in-skip ko lang ang 2 buwan. Dahil may In-extend. batas. Oo, may bayanihan lo eh. At saka hindi rin sila talaga pinasingil. Ayun, tama yun. Oo. Tapos ako gusto ko magbayad eh. Ayun, ayaw tanggapin eh. Tapos iinteresan ako. Yun ang mali sila doon. Dito naman sa Senate Bill number 2020, Bayanihan 3, Okay. ang tawag pala dito, Power to the People Act. Ayun. Emergency measure para protektahan ng pamilyang Pilipino mula sa global oil crisis. Paano pakikinabangin nito? Ang panukala po ay kinilalang State of National Emergency, dahil meron nga tayong deklarasyon, Yes. binibigyan ng pamahalaan ng targeted at time-bound na kapangyarihan para pababain ang presyo ng petrolyo at kuryente. So, pwedeng ibaba ang presyo. Ititiyakin din ang supply ng pagkain at magbibigay ng direktang tulong sa pinakamahihinang sektor. Ayun, okay. Paano gagawin kaya ito? Ha? Dito daw po ay bibigyan ang pamahalaan ng otoridad na pakialaman ang energy sector. Okay. Kung kailangan at maiwasan ng pagkaantala ng supply at mapatatag ang presyo. So, diba, meron tayong oil deregulation law. Okay. So, pamamagitan nito, magkakaroon ng intervention ng gobyerno sa oil sector, Okay. sa energy sector. Oh. At dito naman ay inihihiwalay ng hakbang ang mga emergency directive na dapat agad ipatupad. At mula sa kailangan muna ng rapid assessment bago ipatupad. So merong mabilisang Pag-assess, ano? emergency. Oo. Isipin nyo siguro kailangan ipatupad na at meron naman ng rapid assessment. Oho. Ayun. Paiigtingin din po ang transparency sa sektor ng langis. Okay. Ang gagawin dito, pahihintulutan ng gobyerno na i-monitor ang presyo Yun. at siguraduhin na ang bawas sa buwis o intervention ay direktang mararamdaman ng mamimili. Kasi yun ang pinupunto, di ba, doon sa Oil Deregulation Law, Section 14, sabi nga ni Senator Marcoleta, meron doon kulatilya na dapat namomonitor eh. Yes. Di ba, nasa kapangyarihan pa ng DOE yun. Oo. Pero dito, sa panukala ng Senador Ligarda, Dinirekta ng gawin. ayun. Gawin mo na yan. Pero dapat i-exert ng DOE ang kanilang kapangyarihan. Gawin talaga. Kasi para bagang pag umayaw yung petroleum company, parang wala silang magawa eh. Yun nga eh. Di ba, nasa batas na pala yun. Oh. At eto pa, pwede ring pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax. Ayun. At magpatupad ng zero VAT sa petrolyo. Oho. Pero ito ay pansamantal lang. Oo, Habang merong nasunod na emergency. Yes, depende sa sitwasyon. Okay. Pinag-aaralan din ang patas na pagbahagi ng pasanin, kabilang ang posibleng windfall tax sa sobrang kita at contribution ng pinakamayayaman para mas makatarong ang pakikibahagi ng pagbangon ng bayan. Ayun, yung mayayaman dyan, baka pwedeng mag-share naman kayo. Di ba? Oo. At magkakaroon din na ho ng direct subsidy sa krudo. 5,000 hanggang 10,000 pesos bawat buwan sa mga driver ng jeep. So hindi one time lang? Hindi. Every month? May monthly na. Oho. Maging sa mga magsasaka, mga isda, mga maliliit na transport operator, pati na ang pagpaparehistro sa hindi pa nakarehistro. Ayun. So lahat na mabibigyan. Ay, tama ito. Ang tanong lang natin dito, kaya pala bigla kong naalaala, si Senadora Loren do sa pagdinig ng Uplift ba yun? Committee? Protect Committee, ay talagang hindi niya napigilan ng kanyang sarili na nagalit siya. Kasi nga, para bagang hindi sinusunod nung mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang trabaho. Ayun nga. Di ba? So ngayon, ipoformalize niya ito para maging ganap na batas. Wala na may dahilan. Yun. Ang mahalaga dyan, yung transparency. Ito yun. Kasi ngayon, hindi natin alam, ang mga gasoline company ba, anong paniniwalaan mo? Nalugi o kumita? Ay, kumita.
Ganon? Kumita, siyempre. Iyak daw sila ng iyak ngayon mga magkumpanya. Paano sila? Malaki daw yung nilugi nila eh. Paano ka malulugi? Tinataas mo nga yung presyo, di ba? Ganon? Hindi kasi yung Strait of Hormuz, hindi sila makadaan eh. Kaya ang sabi ngayon, nagpapagibik daw sila sa taong bayan. Hindi naman bumababa yung ba? dumami nga ang bumibili. So mas kapani-paniwala ang kumita sila kaysa sa sila yung nalugi. Wala naman siguro maniniwalang nalugi sila dyan. Ganun ba? Kasi lahat na sila, pag nakita ng publiko, malungkot eh. Nangangalong mata, Nelson. Ganun ba? Yung mga petroleum company officials daw, pagka lumalabas ng bahay, parang minasta na nila, Nelson, yung kanilang kalagayan ay awang-awahan sila. Ganun ba? Oo. Nangangalong mata, sabi ko sa iyo. Namamaga daw ang mata sa kaiiyak dahil sa, paano ba niya kami babangon dito? Opo. So hindi pala totoo yun? Sa tingin, kasi tapos anya, paparatangan pa kami. 3 bilyon kada araw kinita namin. Kita. Di ba? Ay, nako. Anyway, sana ho talagang, pero ito sana maging sa lalong madaling panahon, ano? Oo. Kasi nga, itong panukalang batas ito, kung dadaan tayo doon sa proseso ng pag-aakda ng batas, Matagal yan. may counter pa sa Kamara. Ang aking pangamba dito, baka tapos na ang National Energy Emergency, baka hindi pa naipapasa ang panukalang batas na ito. Ayun nga, tama. Di ba? Oo. Ako naman, alam siguro ng mga mababatas natin ang dapat na gawin para ito ay umusad ng madali. Nabanggit mo yung, nayaman din lamang nabanggit mo, yung panukalang yan ni Senadora Loren. Ituloy ko na rin, Nelson, kasunod na rin pala nito, no ha? Isa pang panukala naman. Saan ba yon? Yung ipinahayag naman na Senator J.B. Ejercito, Nelson. Ayan. Sana daw, ang pinakabuod, pwede ba bigyan nyo ng tamang impormasyon ng Pangulo kung ano talagang sitwasyon dyan sa presyo ng produktong petrolyo? Ang kanya pong panawagan, Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito, sa mga ahensya po ng pamahalaan, huwag po ninyong pagandihin. Huwag nyo pong make-upan yung report o yung ulat sa Pangulong Bongbong Marcos. At ang mahalagaan niya, maipakita ninyo yung tunay at real-time assessment habang itinataas daw po yung sigalot sa gitnang silangan ang presyo ng produktong petrolyo, kasunod po naman ang mga pangunahing bilihin, Nelson. Binabanggit po niya ni Senador JB na sa ganitong krisis, hindi po dapat pinamaliit o kaya po naman ay parang kino-quote ang report, Nelson, para hindi makarating siguro sa Pangulo yung pangit na ulat. Pero sabi niya, huwag niyong pagandahin kung ano yung totoong sitwasyon, yun ang iparating ninyo sa Pangulo. Para nang sa ganun, ang Pangulo nakapagbibigay ng tamang pasya at ng tamang desisyon. Ngayon, binabanggit niya, yung mga departamento daw po ay magbigay ng tunay, ground level na impormasyon. Kung kulang anya, itong panganib daw kasi, Nelson, mga kababayan, kayo po, assistant po niya, kung kulang anya o mali yung datos na nakararating sa Pangulo ng bansa, paano siya makagagawa ng tamang solusyon? Tama naman. Tama naman, di ba? Pinaganda po ninyo yung report. Ang supply po natin sapat, marami. Yun pala baka ang totoo, hindi pala ganun. Di ba? Ang presyo po, mahal na Pangulo, ay 55 pesos lang. 55 pesos. Sa totoo pala, 150 na. Nako. Di ba? Yan ho naman ang dapat, mahal na Pangulo, nabigyan na po namin lahat ng ayuda, lahat ng sektor. Pero hanggang ngayon, na nabigyan lang ng ayuda, yung tawag ito, yung mga nakaraan. Ang iniintay ngayon ng magsasaka, mangingisda, at yung iba pa na pinangakuan, nabibigyan pagkatapos itong Lenten break, yung long weekend. Hanggang ngayon, wala pa rin nabibigyan uli. Naku po. At wala pang plano. Wala na yata ang pera. Ha? Di ba? Ang ganda ng tama niya, Kung kulang o mali yung datos na umaabot sa Pangulo, paano tayo makagagawa ng tamang solusyon? Sa ganitong panahon, mga kababayan, sabi po ni Senador JB, hindi pwedeng guesswork. Dapat po facts.
facts, tamang impormasyon po ang ipagkaloob ninyo sa Pangulo para siya ay makapag-decide ano ang tamang hakbang na dapat gawin sa problemang ito. Yun. Pangit man ang larawan, huwag niyong pagwapuhin. Di ba? At kung gwapo naman, huwag niyo pa lalo pang pagwapuhin. Yun pala ang punto. Ako sa tingin ko, Nelson, tama ito sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na tumitingin sa problemang ito ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kasi nga, nung Diba? unang mga statements, walang krisis no? Ayun. Oo. Na Diba? para bang tayo ay komportableng hindi tayo maapektuhan. Oo. Kinabukasan, national emergency tayo. Ayun. Oo. Kasi nga, maaring ang Pangulo meron namang ibang impormasyon. Sir, ito po ang tunay na sitwasyon, no? Di ba? Kasi kung hindi niyo po yung sasabihin na ganun, paano tayo? Ngayon, humingi ang Pangulo. Isang halimbawa, Nelson, no? Di ba humingi siya ng batas para suspindihin o kaya ay bawasan ang excise tax. Yes. Naipasa 2 weeks ago. Naipasa na. Naipasa. Akala natin madaling-madali siya nung panahon na yun. Pero hanggang ngayon po, hindi pa nakapagpapasya ang Pangulo. Wala pa. Kinikwenta pa kung tama bang Diba? magkano ibabawas. O yun nga, ba't tayo minadali natin nung nakaraan? Para ano pa bang mangyari, na. Diba? Kasi matagal magkwenta yun. Maaaring yun ang nag-trigger ngayon sa Oo. Senado, di At ba? saka, alam mo ba, Oo. maraming naghahanap sa Pangulong Bongbong Marcos Sa araw na ito, kahapon pa at nung mga nakakaraan. Meron nga Kahapon daw, dapat ay nandun siya sa, ano ba yun? Inire-report ni Mads. Lalabas ng Malacanang dapat Oo. Pero sa halip ay hinarap niya yung Vice Mayor's League of Faking. Ngayon ba naghahanap na naman? Saan ang Siyempre, Pangulo? araw-araw hinahanap. Kasi kaya naman nagkaganon, Jen. Mayroon kasing nag-viral na report na tungkol nga sa presidente. Na ano sinasabi sa presidente? Na maayos ang kanyang kalagayan. Ay nakita naman natin ka. Statement ni Jose Claire Castro. Oo nga Ang naman. problema, Jen, doon sa report na yon, Oh. gumamit ng file video yung report. Yung istasyon. Oh, nung time na yun, buhay pa si Buhay JPE. pa si Enrile. Pero nakalagay naman doon, file video. Okay. Oo, kaya lang kasi sa isang karaniwang mamamayan, hindi naman nila naiintindihan yung file video Ayaw sabihin ng lumang video lang. Sa mga newsman, sa mga Oo. reporter, sa mga news writer, sa mga news production, alam natin yan. Yes. Kaya dapat maingat ka sa paggamit ng file video dahil hindi sa bawat panahon, tama yung file video mo. Totoo, oo. Halimbawa, ang binabalita mo ay wala na pong tahimik na po ang bulkang Mayon. Tapos ang file video mo sumasabog. Nag-alburuto. Mali yun. Mali. Oo. Hindi ka paniniwalaan. Yes. Kagaya nga nung lumabas na balita, naku, maayos po ang kalagayan ng Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ang video mo, file video, nandun si Enrile. Sasabihin ng mga tao, naku, luma na yan. oo. Ibig sabihin, niloloko tayo ng reporter na ito. Kaya sa atin, tayong mga nasa media, sa news, alam natin kung anong tama. Nagkakaintindihan tayo, pero paano yung mamamayan? Pwede ba natin makita yun? Meron ba sila? O social media? Hindi, kasi ibang yun? istasyon yun Ganon. Hindi, government station naman ata yun Hindi government. Ay, hindi rin mag-government. Hindi government Ganon. Oo. Ay, baka naman yung istasyon nila nagkamali ng file video. Yun nga, yung sinasabi Nung natin. ginamit. Kasi di ba kapag may report na wala ka naman talagang video, Oo. kasi statement ni Jose Claire okay. gagamit kayo ngayon ng video. Oo. File video yung ginamit na lumang-luma, dapat at least yung pinakabagong kinuha mo. Kasi proof of life ang Totoo, pinag-uusapan. Oo. Ako sa tingin ko, nagkamali doon yung istasyon. Yung istasyon, oo. Pero yun dahil sa mga tao na, siyempre, tayo ay nasa broadcast, di ba? Oo. Ang iintindihin mo ngayon, yung audience mo. Ay, tama ka. Oo. Hindi yung sasabihin mo, hindi, tama kami. Hindi ganun. Mali Oo, yun. tama. Dapat, Ipapalagay mo na ikaw yung nanonood. Oo, Yes. at tama na maipararating mo na hindi ka lalabas na meron kang hindi sinasabing totoo, di ba? Yun. Kasi lalo pa nga- magkakaroon ng misunderstanding. Ayan, lalo pa nga, Nelson, bago pa mag-long weekend, Oo. may mga gumamit ng mga vloggers, content creators, Yan, oo. ng kalagayang pangkalusugan ng Pangulo. Yan. Di ba? At yun na nga, bagal, kahapon,
napilitan tuloy nag-react si Ayun. Auntie Claire. Napilitan tuloy na magpakita ang presidente. Ayun. Di ba? Oo. Ang pinakahuli niyang public appearance, ayun nga pong oath-taking ng mga Vice Mayor's League of the Philippines. Asan ba yung video natin? Oho. Ha? Tingnan nyo, pagka ipinakita mo yung video, wala na po dyan si Juan Ponce. Ito yung talagang video na nangyari kahapon. Oo. Oath-taking. Oho. At meron pa yung latest daw ay gabi ba ito nangyari? Kasi nag-browse din ako sa Presidential Communications Office dyan eh. Oo. Kasi dapat ipakita talaga natin. Ayan no. Nanumpa ang Vice Mayor's League of the Philippines sa President's Hall sa Malacanang. Okay. So ito may video yan. At siyempre, hindi naman siguro ilalabas ito kung lumang video ito. Hindi. Tsaka makikita yun, siyempre mag-react mga Vice Mayor. Oo. Kasi actually, real time yan eh. Yes. Kung nag-oath taking talaga sila. No? Makikita naman natin doon, Oo. malakas naman yung presidente, di ba? At sumunod noon, nag-post naman sila, ang mga opisyal naman ng Mitsubishi Motors Philippines Corporation Ba? Oo. na pinangunahan ni Mitsubishi Motors Corporation CEO Takao Kato. Nag-courtesy call sila. Siya na ba ang Mitsubishi President sa Pilipinas? Oo, CEO. Si Ginoong Kato? Oo, Takao Kato. Oo. Kilala mo. Kilala ko yan. Taga Mindoro yan eh. Lubang. Ayan, no? Picture eh. Ang pamilya Kato, di ba doon dati? Dati may congressman na babaeng Kato, di ba? Ganun ba? Oo. Ay, Takao Kato. Ito naman ba? Hindi naman siguro ilalabas ito kung luma rin yan, di ba? Ayun na nga, oo. Bago po yan. Oo. Ibig sabihin, maayos na maayos ang presidente. Ayan, no? Ang ganda pa ng tsaka ang ganda pa ng hobby ng kanyang barong Tagalog. Planchadong-planchado. Oo. Oo, kaya po sana, wag nating isipin kung ano-ano, ha? Oho. Kaya lang, today, wala pong So ito, kagabi pa ito? Itong Mitsubishi event na ito? nakalagay dito kahapon din eh. Ayun, Kahapon. oo. Wala namang oras na naligay. Okay. Pero yun nga, kasi lumalaganap nga yung balita na yun, Nelson, ha? Yung sa yung vice mayor. Vice na Mayor's video. League. Kasi ito, sasabihin nila, picture yan, di gumagalaw. Oo. Baka nilagay lang yung mukha niya. Pero ipakita natin. Yan. oh. Naglalakad eh. Oo. Malakas eh. Nakapagsasalita, oh. Yes. Ayan, kumakamay pa eh. Ha? Oh. Nag-speech pa siya kahapon eh. At saka mahaba ata yung speech niya. Diyan. Oo. Ay kung may sakit ka, hindi ka makakatayo ng... Tama Oo. naman. Keso meron daw diaper, meron daw kung gano-ano, di ba? Kasi kaya naman ako sa PCO, importante talaga na everyday may ipinapakita. Kasi alam mo ba? May appearance, public appearance sa Kasi Pangulo. may mga, yun nga, kung ano-ano kasing disinformation ang lumilitaw. Totoo. Ang lumalabas. Oo, na maaaring yung iba ay naniniwala. Oo. Hindi ba? Importante po talaga may ganito. Oho. Ano ba? Bibili ba ang Pangulo ng hybrid car? Ay, hindi. Kasi Magagawa pa lang tayo dito. Dito na magmamanufacture ang Dito na. Mitsubishi. Oo, yan na napag-usapan kaga nung... Ayan, Kasi sa Mitsubishi, napag-usapan, hindi na sa pinopromote natin, parang wala akong gano'ng nababalitaan na hybrid cars nila. Wala pa nga. Hindi pa masyadong sikat. Oo. Wala. Nagtanong din ako niyan dati eh. Wala pa raw silang unit. Oo. Ngayon pala, meron na rin silang pinaplano. Ha? Meron na. Oo. Kasi ngayon, ang iba't ibang brand, Nelson, maliban doon sa mga Chinese cars, ay karamihan, hybrid na nga. Pero yung gaya ng Nissan, meron na sila. Yes. Yun pong Lexus, meron na rin sila, Nelson. Meron na rin ba? Meron na rin ang Lexus. Ang Toyota, lalo na. Dumami na ang Toyota ngayon. Ang Toyota nga, meron na silang ngayon, full electric. Full electric. Yes. Oo. Hindi ko lang alam kung Suzuki, kung meron, hybrid. Wala akong balita Wala pa akong Wala pa. So ang Mitsubishi, gano'n na rin pala. Mukhang yun na ang talagang trend, no? Yes. Papunta na sa hybrid. Kasi sabi nila, nakakatakot naman daw kung full electric. Lalo na nga mga balita ngayon sa Amerika, yung full electric nila na Tesla, biglang nagliliyab eh.
Di ba may mga balitang ganyan dati? May Oh. Di ko alam, may factory defect ata factory yun. defect, oo. At saka kapag wala daw signal, basta na lang humihinto, sudden change. Ay, lalo na yung walang driver. Ayun, isa pa yun. Kung saan sa pumupunta. Oo. Pero dito naman, ewan ko lang sa Pilipinas kung meron ng ganung mga insidente kasi marami-rami na rin ako nakikita na may Tesla cars sa Pilipinas. Sa Pilipinas naman, Jen, Oo. may nagdadrive. Yung Tesla, oo. Ang problema, Oo. yung pinapaliko siya sa walang kasada, nahuhulog. Dire-diretso? Di ba ganyan naman Oo nga, oo. balita natin? Oo. Eto, nakahanay daw ang Pilipinas na maging tagagawa ng kauna-unahan po, Oo. na local hybrid electric vehicle. Aba. Oo, yan po yung in-announce na ng Mitsubishi Motors Corporation. Aba. Magtatatag sila ng product line sa planta nito sa Santa Rosa, Laguna. Ayun. Alam mo kung ba't sa Santa Rosa sila gagawa? Bakit daw? Kasi nabalitaan nila na masarap pala ang pili nuts dyan. Yung mga Japanese. Mahilig sa pili. Mahilig sa pili. Mahilig sa nuts. mga nuts yan eh. Ganun ba? Oo, hinahanap nga nila si Tita Tita Mids. Laksamana. Kasi yung nuts, Salinas eh. food for the brain yan eh. Oo. Tumatalino ang tao. Habang gumagawa ka ng hybrid car, bumumuya kayo nung pili nuts. At pala, yung Suzuki pala, meron na rin daw Ertiga. Ayun. Tama, kasabay ng ng Kicks eh. Oo. Yung hybrid nila. Ganun ba? Yan, 7-seater. Ako nga titingin-tingin ano kayang magandang bilhin na hybrid sa mahal ng hybrid presyo. din, ano? Bagay, ang marami ngayon talaga hybrid eh, yung parehas. Oo. Pero meron kasing hybrid na habang tumatakbo yung gas, Oo. nag-charge ang battery. Yes, oo. Pero namang merong iba, hiwalay talaga. Gusto mamimili ka, pag malapit na maubos yung battery mo, ship ka sa Sa gasolina. sa gasolina. Pero pag naggasolina ka, hindi naman siya nagcha-charge. Ayun. Talagang magkahiwalay. May kanya-kanyang yan eh. No? Disadvantage at advantage. Yes. Oo. Kasi yung nabalitaan ko, nagano sila, di ba? Full electric. hybrid. Oo. De, biyahe sila, layo. Oo. Naloba. Hindi na makabalik. Hinihila na sila ngayon. Hinihila na. Ang problema, nalobat, pero may charging naman. Maghihintay ka naman ng 2 oras. Malayo ang charging area nila. Hindi, Oo. tsaka yung kahit na nandun yung charging area, yung tagal ng pagcha-charge. Hindi mo basta-basta yan. Ubus ka ngayon ng oras. At saka kahit na may dala kang charging port, kung wala kang tamang Outlet. baka outlet. Yun. Pero hindi ko lang alam ngayon, Nelson, meron na rin bagong hydrogen car Hydrogen? Tubig ang ginagamit. Tubig? Tubig! Ayaw ko parang meron nata sa Pilipinas. Talaga? Hindi ko alam. I-check nyo. Tubig na ginagamit. Pero hindi yung yung Pilipino. Hindi yun. Yung Pilipino. Hindi. Kinamatayan na yun. Ayun na nga. At saka marami atang issue dun eh. Oo, tama. Nung chinek nila, parang hindi pala totoo. Pero ito talaga as in, tubig ang nagpapatakbo daw. Hindi ko alam kung totoo. Hihintay ko yung nuclear car dyan. Ganon. Kasi maliit lang yun eh. Ang energy yun. Nanotechnology. Kasi hanggang masira na yung sasakyan mo, hindi ka na magpapakarga eh. Ako naman, hinihintay ko na ang sasakyan habang yumayabang yung driver, bumibilis ang takbo. Nawawala ng preno. Nawawala ng preno. Malamang maraming makakabili sa Pilipinas. Yung nagpapatakbo ng sasakyan, yung yabang ng driver. Habang yumayabang, bumibilis ang takbo. At ubos yung preno. Yun na. Tama yan, maubos tayo. Maganda ito. So ano sabi ng Mitsubishi? Ang sabi ng Mitsubishi, masarap ang pili nuts sa Santa Rosa, Laguna. Binalikan natin si Tita Pizza. Okay. Baka naman, kulang pa yan. Magpapabilis daw po ito sa local production ng mga advanced na sasakyan. Okay. At sila ay sumusuporta sa advocacy ng Pilipinas para sa mas malinis na transportation at mas mataas na halaga ng industriya. Naku, maiinggit ka dyan sa ibang bansa. Pagka nitong may mga panahon ka, magbabakasyon ka sa mga kalapit na bansa natin. Yes. Tapos tatambay ka dun sa bus stop nila. Di ba dito pag tumambay ka sa bus stop nila, 30 minutes na siguro, isusugod ka na sa emergency room. Hindi ka makahinga. Sobrang usok eh. Tama. Pero sa ibang bansa, nako, Puro malilinis. magtataka bakit walang amoy usok, kasi puro pala electric na sa kanila. Electric.
Oo. At saka sa Hong Kong, Nelson, ito alam ng marami ito, 98% ng taxi na tumatakbo sa Hong Kong LPG. LPG. Yung mga luma kasi yan. Makita mo, ang sasakyan nila, Super Saloon, Toyota Super Saloon na malalapad pa. Pero pag tumakbo, Nabilis. ang bilis. Maayos. Tapos ang driver, 80 anyos. Matatanda. Matatanda. Pero kasero sa kalsada. Kasi nga doon hindi bine-baby ang senior citizen. Yun, sa kanila ganun. Pero makikita mo, yung tawag natin dito, yung kanilang lumang sasakyan na LPG, kondisyon na kondisyon. Ang galing tumakbo. Totoo yan. At Ayan, mura ha. Napakamura. Hindi katulad dito, yung sa airport. Oo. Nako, tatagayin ka ng driver eh. Kaya ako sa tingin ko may problema doon, driver. Hindi yung sasakyan. Kaya dito, gusto kong tagayin yung driver. Pero doon, no? Kasi, gusto ko sakalin eh. Kaya nung unang first time kong makapunta dyan, Jen, nakakita ko ng taxi, ayaw kong sumakay ng taxi. Aba, bakit? Kasi may phobia ka nga sa Pilipinas oo. Na lahat ng halos, Totoo. kung hindi man tatagayin ka, iikot ka kung saan para magmahal yung... Tumaas ang babayaran mo. doon, pati ultimo 5 na sukle, ibibigay sa'yo eh. Yun na nga. Kahit Ganun nga sa kanila. ayaw, no change. Ayaw nila. Ayaw, ibibigay pa rin sa'yo. Yes. Mas gusto ka na doon, magbabayad ka kasi tatap mo lang sa card mo eh. Mas gusto nila kaysa magbayad ka ng cash. Nakakaingit talaga. Ito, pinakita sa atin. Ano yung ano? Ito, sabi ko meron ng hydrogen. Hydrogen car? Ano yun? Ipalabas mo nga ulit sa ating prompter. Yan ba yung may tubig na lang? Tubig na pinapaano, ang nagpapatakbo. Totoo yan, ha? Roro yan. Yan Toyota Miral. Miral ba yan o Miral? Mirai. RAI. Mirai pala. Mirai, Hydrogen fuel cell. Kita mo? Ang nagpapatakbo na nason tubig. May hydrogen fuel cell, ano? Yes. Meron siyang ganon. Ako sa tingin ko, paggaganyan. Lahat na ngayon, ang susunod na problema ng Pilipinas niyan, dahil sa dami ng sasakyan, hindi na uusad sa EDSA yan. Lahat na ng tao may sasakyan eh. Mayroon kang hybrid, full electric, mayroon kang tubig. Tapos yung gusto mo, ano yung gusto mo? Nuclear. Nuclear na. Yung maliit na, nanotechnology na. Yun na ho. Sa susunod niya, sasalipaw-paw na yung sasakyan natin. Double level na ang dahil po sa problema natin sa produktong petrolyo. Dependent kasi tayo dyan. Yun. Darating ang pagkakataon, siguro na manufacturing na lang ang ang gagana ng gagamit ng krudo. Di ba? Dapat na kasi sa ibang bansa ganoon eh. Yun ang nakaingit nga, napakalinis ng karsada, hindi ka uubo-ubo. Yung mga dating inuubo, kaya kung kayo halimbawa dito sa Pilipinas, lagi kayong inuubo, lagi kayo may sipon, subukan yung mamasyal na ibang bansa. Pagka hindi kayo doon inubo, alam nyo na ang dahilan. Mayroong difference sa environment. Sa hangin. Yes. Huwag lang po doon sa China kasi particular sa bahagi ng China na mataas ang pollution. Di ba? Isa pang maganda rito, Nelson, Maynila, Makati, Pasig, yung Trump. Di ba? Yung mga bansa si Donald? Hindi Donald Trump. Yung nagsasalubong ngayon, yung tren na 2 bagon lang. Di ba? Yung tram, yung tram. 2 bagon lang yan, pero yung daanan nila, dinadaanan din ng jeep, dinadaanan ng bus. Andun din. Nandun din sila. Pero ginigiboy lang nila pag dumaraan yung tram. Di ba? Yung 2 bagon na yun. Merong iba, 2 level pa yung tram nila eh. Di ba? Yun ang, up and down. Yan ang pinakamaganda siguro, madaling gawin sa Pilipinas yan, tsaka sa Metro Manila. Yung Metro Cebu, Metro Davao, dito sa Metro Manila, pwede yan. Ang problema natin ngayon, ito na po, hindi pala problema. Ang ating magandang balita ngayon, ang Philippine Ports Authority. Alam mo ba, Nelson, sa nakalipas na bakasyon, nakapagtala po ang Philippine Ports Authority ng 2.23 milyong pasahero sa mga port o pantalan sa buong bansa nito pong nakalipas na long weekend. Kung saan, kabilang sa pinakamataas na bilang ng PMO, Panay, Guimaras. Nagpuntahan siguro ng Boracay ito at ng Iloilo. Panay, Guimaras, Batangas, Negros Oriental, Siquijor, Mindoro at Davao. Mas mababa naman ito kumpara sa
7%, 2.41 milyong pasahero noon po nakaraang taon. Kaugnay po kasi yan ng pagtaas ng presyo ng langis at pamasahe sa barko. Sa kabila nito, nananatili pong maayos ang operasyon sa mga pantalan at patuloy ang PPA sa pagpapatupad ng mga hakbang para mapabuti ang biyahe ng mga pasahero. Ayun, at kayo hubay babalik ka sa inyong mga probinsya? Sasakay ulit kayo ng barko? May paalaala po ang PPA. Panoorin natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Para naman sa mga ayaw pa pong lumabas, pwede kong mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download dyan na po ang Pure Gold Mobile. Yan, meron pa raw isa. Ay, ito pa, mahigit 50 taon na po ang nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahingang usapan, iisa ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayon, magandang hapon po sa mga taga riyan sa New Era University, Quezon City. Yan. Ayan, sa pangunguna po ng Kuya Orlan Sanchez, Kuya Randy Estabilio, Ate Ayen Sarmiento, Ate Marian Armando. Watching daw po sa SGM. Salamat po, Ka-Orlan, at magandang hapon po sa lahat ng inyong mga kasama dyan sa tanggapan. Binabati rin natin si Kuya Napoleon Garcia at ka Josie Garcia. Kanyang may bahay. Bagong lipat sa Pinugay, Jen. Ganon, Oo. Pagbati mula kay Kuya Rolly Berrano. Ayun. At si ka Resty Bugarin, dyan sa South Korea. At Benny Balles Sr., binabati rin natin. Maging si Kuya Saldi Robles sa UAE, na kanina pa nakaabang sa ating programa habang may work. Ayan, Ayan. Talagang nakasilip sa cellphone habang nagtatrabaho. Salamat po. Sana hindi nasasayang ang inyong oras kapapanood sa amin. Ano bang update natin ngayon sa Word, Nelson?
Dahil nga sa, alam mo naman, ano ha? Ito may kinalaman sa usapin natin ng presyo ng produktong petrolyo. Alam mo ba, May latest ba? si Donald Trump kasi, Jen, Oh. nagbigay ng final deadline. Alam mo, si Trump dati marami nakakagusto pero ngayon dumarami na naman umaayaw sa kanya. Ha? May deadline na naman eh. Ganon? Ang deadline niya ay buksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Oh. Kung hindi, ay haharap siya ng large-scale military strike. Ayan, no? Tuesday, 8 p.m. Eastern Time. So mamayang gabi yan? Ibig sabihin? Kung kwentahin mo yan, Jen, No. Eastern Time yan eh. Tayo ay hindi tayo sa Eastern Time eh. Ha? Oh. Yan ay alas 8 ng umaga bukas, oras ng Pilipinas. Oo. So yung Eastern Time, tutukoy sa kanila yun. Ano nila yan? 8 p.m. Eastern Time. Sa atin naman ay 8 a.m. yan. Bukas ng umaga, Wednesday. Bukas na umaga. Kasi ngayon gabi sa umaga sa kanila ngayon eh. O pa-umaga. Tayo naman paggabi. Oo. Baligtad eh. Hindi, pero anong, kasi ang post niya, at real, Donald Trump. Ano lang yung ibig sabihin? Taga-Real Quezon siya dati. Ayun lang. Ibig sabihin, yan ang totoong Donald Trump. May badge ng check na Oo. Ano sinabi niya? Yun ang sinabi lang niya. Oo. Walang ano. Parang mag-iisip ka, Tuesday, 8 p.m. Yan. Ayun. May mga unan niyang Oo. There will be nothing like it. Open the straight. Hindi pwedeng ba? Tanggalin mo na. Baka basahin pa no. Hindi pa pwede yan sa atin. Broadcast tayo eh. Yan. Yung mukha na lang niya. Gusto niya kasi mangyari, buksan. Kung hindi ay lulusubin dyan. Ganon. Pasasabugin daw yung iba't ibang... Pati tulay, etc. etc. Mga infrastructure. Hindi, pero ang problema, sabi ng Iran, sige, try mo lang. Yun nga. Ready kami, parang hindi na tinag yung Iran. Sabi nga ng Iranian Military Command, delusional daw po itong... Delusional statement ni, ni President Trump. Yung infrastructure demolition, warning, delusional. Sabi ni Parliament Speaker Mohammad Bakr Kalibaf. Pero sa kabuuan ba, Nelson, sino na pa talaga nagpapatakbo ng Iran ngayon? Kasi parang hindi pa rin ata umaakto si yung Mustad Khamenei, di ba? Mukhang hindi naman, siguro ayaw lang niyang matarget, pero ganon? buo pa rin dyan eh. Buo pa rin ba kanilang nagpapatakbo ng gobyerno nila, ang parlamento, no? Kasi kung hindi ito buo, madali nang malalaman kaagad ng Amerika yan. Mukhang mahirapan pa sila dito. Sige, bago natin ituloy yan, tagapin lang natin itong report. Nagbabala po ngayon ang Presidential Communications Office, PCO, sa mga gumagawa po ng fake news sa internet, lalo na't maaaring maging dahilan ng pagkapanik ng mga tao. Kasabay pa rin po yan ang pagdulog ng PCO sa Department of Justice para mapanagot at masampahan po ang mga nasa likod ng isang Facebook page na nagpapakalat ng maling balita kaugnay ng umano'y emergency lockdown. Si Erlo Bringas magbabalita. Erlo, magandang hapon. Jen, matapos na kumalat sa social media at mag-viral ang isang post na magkakaroon o di umano ng isang energy lockdown sa bansa simula Abril 20, naglabas ng matinding babala ngayon ang PCO laban sa mga individual na sadyang gumagawa at nagkakalat ng fake news sa internet para sa sariling interes umano, lalo na sa panahon ng energy emergency. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, dumulog na sila ngayon sa Department of Justice o DOJ kaugnay ng investigasyon at para masampahan na rin ng kaso ang mga responsable sa mga nasabing fake news. Sinimulan na ng ahensya ang pagsasampa ng kaso sa mga nasa likod ng Facebook page na tinatawag na Malasakit News sa Pilipinas dahil sa umano'y malisyosong pagkakalat ng pekeng balita na nagdudulot ng takot at kalituhan sa publiko at nakakaapekto sa kakaligtasan at kapakanan ng mamamayan. Iniling na rin ng ahensya sa Department of Justice na maimbestigahan ang hindi pa bababa sa 3 fake news post at tukuyin ang may gawa nito at sampahan din ng kaso. Binigyan din ng PCO na mga ito ay lantang kasinungalingan at sakop pa rin ng false news na may kaukulang parusa na hanggang 6 na buwang pagkakakulong sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code. Mas mabigat ang parusa dahil ito ay ginawa online sa ilalim
ng Cybercrime Prevention Act. Muli naman nagbabala ang PCO sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmatong balita, lalo na may kaugnayan sa kasalukuyang kaganapan, lalo na sa krisis sa gasolina. Yan muna latest, balik sa inyo. Ayun. So tukoy ba nila kung sino nasa likod ng page na yon, Erlo? Kuya Jen, hindi pa nila tukoy yung tao, pero in-endorse na nila sa DOJ para dun sa case build-up na gagawin. At itong DOJ, kung di tayo nagkakamali, baka i-endorse din nila ito sa National Bureau of Investigation para matukoy yung mga admin ng nasabing mga page, Kuya Jen. Ayun, oho. Sana nga, bakit may teknolohiya. Ngayon ba, so may teknolohiya na para matukoy yung mga yan kahit para sa abroad sila? Pwede. Ganon? Kasi meron na mga Yung CCIC, no? Pwede siguro yan. Sila Yusek Aboy para ASO at saka yung DICT. Matitrace. Kasi pag hindi nila natrace yan, pagtatawanan lang sila dyan, Erlo. Di ba? Challenge kayo niya sa PCO, sa mga ahensya ng ating pamahalaan. Yun na nga, Kuya Jen. Kaya talagang pinapaspasan nila ngayon yan at para matukoy din. At saka pala, Kuya Jen, nagbabala rin sila doon sa mga nagpapakalat din ng maling balita patungkol doon sa Pangulo, kaugnay doon sa litrato nito na kumalat nitong linggo lamang na hindi rin daw nila palalampasin yung mga taong nagpasimula ng issue about doon, Kuya Jen. Ayun. Ba't meron bang larawan na lumabas ang Pangulo? Na hindi maganda? Okay, Jen, merong larawan kasi na lumabas ang Pangulo na nung Sunday na ang sinasabi lumang litrato na yon. So kumalat at nagkaroon ng hindi magandang impresyon at maling balita. Kaya isa rin yun sa hindi rin palalagpasin ng PCO na mapanagot yung nagpasimula ng maling balita na pinakalat. Sige, thank you very much, Erlo Bringas. Ang atin lang challenge dyan, sana, Nelson, ano ang panagot talaga? Kasi kung hindi po, ay wala, pagtatawanan kayo ng taong bayan dyan. Ano, yung mga otoridad, NBI, PNP-CIDG, yung DICT, at saka yung CICC. Yan. Ito, mayroon tayong makakapanayam muna. Ang tagapagsalita po ng PNP-NCRPO, kasi kahapon, Nelson, nilaunch pala ng DILG, yung tinatawag nilang Safer Cities Initiative sa Metro Manila. Yun nga. At meron hong mga programa, ito, dapat magkaroon ng partisipasyon ng taong bayan at ang mga barangay, local government units sa buong Metro Manila. Kasi kinagabihan dyan, may hinold up na babaeng nakamotor. Ayun sa Arten. Buti nahuli agad. Nahuli ba yun? Nahuli na eh. Ganon. Ayun ang Buti nahuli agad. Dalawang lalaki, Dalawa. Mga bata pa eh. Alas, ano ba yun? Sabi kasi tinanong pa yung, buti na videohan nung mag-asawa na sa harap. Yun sa harapan. Si Major Hazel Azilo. Major, napapanood po ko sa Net 25, napapakinggan po sa Radyo Agila at live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Major, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Una po, ano na ang mga ginawa nating hakbang para may sakatuparan po itong ipinahayag ni Secretary John Vic Remulla kahapon na Safer Cities Initiative sa Metro Manila po? Yes po, yan pong ating nilunsad kahapon kasama po ang DILG is alinsunod nga po doon sa directive ng ating Pangulong Marcos Jr. para palakasin po yung seguridad sa mga urban areas sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral po natin ng mga local ordinances. At syempre, isa po itong hakbang para sa pagpapanatili po ng kaayusan. So bilang pagsunod po dyan, kabilang po sa ating mga ginagawa sa ngayon ay yung mas pinaigting po na police visibility sa high-risk areas, ang ating mahigpit na pagpapatupad ng curfew at anti-loitering ordinances, ganun din po yung ating tuloy-tuloy na patrol operations at monitoring at syempre yung ating patuloy na koordinasyon sa ating mga local government units at sa ating pong barangay. So ano po ang bago dito, Major?
Actually, mas ano lamang po, although pinapatupad naman na po natin yung mga local ordinances ng dito sa atin sa Metro Manila, ang bago po dito is mas magiging mahigpit po tayo sa pagpapatupad kasi may mga chances po na kumbaga parang may pakiusap pa na nagaganap, halimbawa kung huhulihin sila. Sa ngayon po, mas magiging mahigpit po tayo kung talaga pong may paglabag po sila, hindi mawawala na po siguro yung mga sinasabi natin na pakiusap. Talaga pong kung kailangan po silang isyuhan ng penalty or magkaroon po ng penalty, mag-community service sila para magtanda. Ayan po ang gagawin natin. Ayun, oh. Pero may ordinansa na po ba ang 17 cities and municipalities ng Metro Manila? Kasi yun yung vagrancy, yung bagansya, pinawalang saysay na po ata ng ating batas yun eh. So ano ho ang magiging gagamitin nating batas para sila ay alisin sa karsada kung meron po nakita tayong paglabag, Major? Ang ating pong mga cities ay meron po silang mga ordinansa na pinapatupad lalo po dyan sa curfew hours. So meron kagaya po sa Quezon City na meron pong curfew hours na simula 10 p.m. hanggang 5 a.m. kung saan po yung ating mga minors or under 18 years old ay hindi po pwedeng magpagala-gala. So mababagan siya po sila. Katulad din po sa Maynila na hanggang 4 a.m. naman po bawal po ang mga minors sa kalsada. So ito po yung mga ini-implement natin at dati pa naman po natin itong ini-implement para po maiwasan natin nga yung mga riots na nangyayari, yung mga hindi magandang ginagawa ng ating mga kabataan kapag po sila ay nagkakainitan ng ulo ng kanilang mga ibang mga grupo or nagkakasalpukan po yung mga iba't ibang grupo na nagkokos po ng gulo. Eh bakit po ba kasi naman hindi natin naipatupad samantalang may ordinansa na pala ang local government units, ma'am? Actually po, pinapatupad po natin yan. Sa katunayan po, nitong April 6 or kahapon, meron po tayong 11,676 na violators. Yun pong ating mga minors na nabagansya. Kahapon ay nasa 76 po. So, nasa 1,004 yung ating mga minors na nag-violate ng curfew hours. Yan po ay yan po yung mga nahuli natin ng ating mga police districts kahapon. Ayun. So sila po ikinulong o ano pong ginawa, ma'am? Since mga minors po yan, hindi sila po pwedeng ikulong. Ang penalty po ay mapupunta sa kanila mga parents or mga guardians. Yun po yung accountable. Pwede po silang patawan ng fines or may multa. Ganon din po ang kasama na po dyan yung community service. Ayun, Nason? Doon naman po sa mga bidyoke. Sa bagay ito matagal na po no? Oo. Pero paano ba ito? May mga... Kasi ang sabi dito, irereklamo, di ba, Jen? Nagrereklamo ka eh. Yung kapitbahay mo, may kanta ho ng kanta rito eh. Di ba, sana kung maganda boses parang nakakabulaho po eh. Ako lang hindi, wag na natin hintayin magreklamo kung alam naman ng barangay kung saan may maingay lagi. No? Kasi yung mga nagbebedyoke, ito naman sa isang lugar, alam na nila yan eh. Na ito every night, laging may concert. May bidyokehan. Di ba pwedeng mapuntahan na kaagad para katukin na para masabihan, Major? Yes po, yan po siguro yung natin, isa na nating lalo na sa mga magkakapit-bahay, yung tinotolerate na po yung ingay, kumbaga dahil alam nila na wala rin namang mangyayari kung halimbawa na kung sakali man po na may nag-iingay at hindi sila magsusumbong, tutuloy lang. Ang reason po nila is matatapos din yan. Yun ang yun ang thinking po nila. So maaari naman po silang tumawag sa 911 kung sakali man po na kung ito mga nag-video okay na ito ay lampas na po ng 10 p.m. Meron po tayong mga ordinansa dyan. Isa po nating halimbawa ay sa Mandaluyong kung saan po pwede po silang magkaroon ng fines for misuse po nung halimbawa outside prohibited hours na po yung kanilang pag-video okay. Ayun, kasi kung maghihintay pa tayo ng sumbong, ma'am, baka mag-away pa yung magkapit-bahay eh. Sinumbong mo ako. No? Sinumbong mo. Ikaw pala yung sumbong mo. Sa susunod, pag ikaw nag-videoke, di ba, ma'am, di ba pwedeng initiative na ng pulis kagad? O kaya ng barangay? Barangay, oo. Opo, initiative na po yan.
Yes po, isa na po yan sa gagawin ng ating pulis at ng ating barangay dahil alam naman po natin na mas alam po ng ating barangay yung mga areas kung saan po may mga madalas mag-video okay, may madalas lumalampas sa oras ng pag-iingay. So kaya po nandyan yung ating mahigpit na pakikipag-coordinate sa ating mga barangay na alam naman po natin na yun ang kailangan para po masunod itong ating isang ordinansang ito na patungkol po dito sa noise control ordinance. Kumbaga po para doon sa mga nagvi-video okay ng lampas 10 PM. Kung halimbawa naman po ang kinakatakot ng ating mga kababayan is yung baka resmakan sila ng kanilang mga kapitbahay pag nagsumbong sila. Ang 911 po, pag tumawag po kayo dyan, ay confidential po ang inyong pagkakakilanlan. So maaari naman po kayong tumawag dyan at magsumbong. Isa pa pong ginagamit nilang kasangkapan dyan, pasensya na po, yung patay. Di ba, Nelson? Pag may patay, pasensya mo na Sugalan. kasi mayroon sakla, may sugalan, tapos may videoke. Eh, minsan lang naman ito, may namatay lang kaming kamag-anak eh. Major, paano po yung ganon? Pwede ba yun? Nasa tabing karsada, wala silang burulan eh. Kung ganyan po, isang naging halimbawa po natin kahapon is, hindi lang naman po yung sa patay, halimbawa po yung mga fiesta. Kailangan po nilang, kagaya po niyan, kung may patay or may fiesta, kailangan po nilang kumuha ng kaukulang permit para po mayroon pong responsableng tao na mananagot, mayroon pong liable or may sisisihin kung sakali man po na mapagbigyan sila kung may patay po halimbawa or fiesta at lumampas po sila sa oras, na pagbibigyan naman po sila kung mayroon po silang permit. Pero po kung sakaling magkaroon ng gulo or hindi inaasahan na pangyayari, meron pong liable, may mananagot po yung kumuha po ng permit. Lalong iba yung mga parte sa may, lalo yung mga lugar ng mga squatters, ano? Yun na yung ginagawa nilang burulan eh. Kasi wala naman silang pang-rent ng funeral parlor. Lagi na doon. Talagang lagi na doon. Kuminsan nga, wala namang patay. Wala no. Tanggapin na natin, may patay talaga, ano ha? Pero siyempre, para may saklang patay, may sugal, para daw kumita naman yung namatayan para may pampalibing. Pero siyempre, nandun po yung na-occupy nila yung karsada, yung kalahating lane ng karsada, Major. Yes po, naiintindihan po naman natin yan na may mga mas madalas po na meron tayong mga kababayan na kailangan pong mag-extend, lalo pa po ngayon na may mga burol, wala naman po silang pwesto para kung saan magkaroon ng lamay. So, yan naman po ay kailangan nilang iparating sa barangay para alam po ng barangay kung ano po yung meron. Hindi po yung basta na lang po kayo magsiset up dyan para maglagay po sila ng saklang patay or magkaroon po ng pag-iingay dahil po yan po ay kailangan pa rin po nilang kuhanan ng permit. Ayun. Tsaka yung mga bata siguro, kasi sabi natin minor, no? Paano kung katiran nila? Hindi, nakikipaglamay ho kami. Di ba? Minor ito, 18 ayos pababa. Dapat siguro pauwiin na rin yung ganon. Major, di ba? Yes po, dahil kung sinasabi po natin na minor yan, bata yan, kailangan pa rin po nilang umuwi dahil hindi ang paglalamay naman po ay para po sa matatanda yan, hindi para sa mga minor na mga tumatakbo lamang dyan. Kumbaga, solemn po ang paglalamay, hindi po natin kailangan ng mga kabataan dyan na nag-iingay. So, mula po kahapon hanggang sa mga susunod na araw, massive po ang campaign natin, buong Metro Manila, Major. Yes po, tuloy-tuloy po ang magiging kampanya natin at sa pagpapatupad po natin ng mga local ordinances natin sa 16 cities and 1 municipality po dito sa Metro Manila. Safer cities no? Doon po sa nabanggit din na pagpapatindi ng police visibility, paano po ba yun? Yung pagpapaigting po natin ng police visibility is ibig sabihin po noon, maglalagay po tayo ng ating mga pulis kung saan po sila kinakailangan. Halimbawa po ngayon, since summer vacation naman po, ang focus po natin instead na yung mga pulis na ilalagay po natin doon sa ating mga schools, ay dadalhin po natin sila kung saan po naman pumupunta yung ating mga kababayan sa ibang places of convergence, kagaya po ng ating mga terminals, kagaya po nung nakaraang linggo kung saan nandun po, meron po tayo yung ating pong Semana Santa. So, nilagay po natin doon yung ating mga personnel sa mga simbahan. So, sa ngayon po, ang ating pong focus na paglalagay ng ating mga personnel is kung saan po yung dinadagsa ng ating mga kababayan, mga terminals, mga commercial areas, major thoroughfares, kung saan po sila kinakailangan. Na-compare lang ho namin ni Jen kahapon, na pagka sa ibang bansa, wala kang makitang pulis, no? Oo nga. Walang CCTV. walang Walang police visibility. Pero
mararamdaman mo may pulis. Mararamdaman mo may nakatingin sa'yo. At nakakatakot eh. Pagka lumabag ka sa batas, o kaya tumawid ka lang. May lalapitan ka ng pulis eh. Ando na. Kasi Tsaka kita-kita sila ka. lumilitaw. Yes. Baka, paano kaya eh? Parang magamit natin yung mga CCTV? Yes po, kasama po sa ating gagamitin yung ating technology para although hindi po bawat kanto ay magkakaroon ng pulis, yun pong ating CCTV ang siya po magiging mata ng ating kapulisan. Ganun din po ng ating mga force multipliers para i-monitor po yung mga areas na hindi po natin agad naiikutan. Kumbaga po may, limited pa rin po naman ang ating mga kapulisan na 1:571 po sa ngayon ang ating police to population ratio na mas malaki po kumpara doon sa ating ideal na 1:500. At kaya po ang ating goal po ngayon is gamitin yung ating mga barangay officials, yung ating local government unit, yung mga force multipliers natin para po itong pagpapatupad po ng ating mga local ordinances is mas magiging higpit po. Ayun, tsaka bawal na yung siga-siga, ma'am. Yung lagi naghahanap ng away, ano? Yun bang akala mo kung sino? Tama po, isa po yan, lalo yung mga, kaya po yung sinasabi nating mga wala pang pang-iba, pang-itaas na, na Damit, suot. lalaki, Yan yung mga sinasabi natin, mga siga. So, bawal na po sila, bawal na po magsiga-sigaan yung mga walang upper garments. Si Secretary John Vic Rimulya na lang ang payagan natin kasi kahapon parang kung gusto niya yung makipagsuntukan, edi puntahan niyo na lang ako. Bigyan na lang natin sa kanya yun, di po ba? Siya na lang. Palagay niyo, Major. Hindi naman po, nagbibiro lamang po si SILG po. Ayun. Nagbibiro. Oo nga naman. Pero teka lang, ma'am, yung police visibility natin, kami ng rekomendasyon namin doon, sana meron din tayong police feelability. Kasi dito po sa Metro Manila, nakikita yung police, pero ilan di pa lang ang pagitan, ma'am. Nandun po yung snatcher, andun po yung pickpockets, Kasi parang nakikita yung police, pero hindi na lang ma-feel na may police, Major. Siguro police visibility, tsaka police feelability siguro. Siguro pag nandun, magpaputok agad ng baril. Palagay nyo, Major. Yan po, kaya po natin sinasabi na mas paiigtingin natin yung ating visibility para po nandyan po yung ating presence. Kasi kung nandyan po yung presence ng ating kapulisan, mas mararamdaman po ng ating mga kababayan na nandyan po yung ating mga kapulisan. Kasi dati ang armas lang ng pulis, pito eh. Batuta. Batuta. Pag pumito yung lahat ng mga illegal nagtatabi. Pito pa lang po yun, wala pang baril ang pulis noon, Major. Di po ba? Ngayon po, lahat po ng ating nagro-rondang pulis, maliban po doon sa ating mga bagitong pulis na ang meron lamang po sa ngayon ay yung kanilang mga yantok. Lahat po ng ating pulis na deployed ay meron naman po sila mga service firearms. Pero sana ibig sabihin, dati po, wala nga silang sidearms eh. Pito lang, pero noon talagang kinatatakutan. Feel na feel ng tao na may pulis talaga. Major, feel na feel nila. Iba na ngayon. Ngayon parang... Mararamdaman na rin nila yan. Huwag nila susubukan. Ayun. Anyway, Mararamdaman na po nila ngayon ang mga kapulis. Sabi ko sa iyo. iyon. At saka sana yung grupo ng mga kababaihang pulis. Kasi halimbawa yung ang tawag natin doon, At saka bakit nagtataka ako ngayon, ma'am, magaganda mga pumapasok na... mga pleasing personality, di ba? Pagka yan siguro Bawal na nagro-ronda. ba pangit na po? Pagka nagro-ronda siguro mas, at least maganda, di ba? Positive vibes. Tatahimik ang Metro Manila pagka... Sa pangunguna ni Major Asilo, Major, sa inyo. Titigil ang mundo. Maaari naman po. Meron po tayo may mga grupo po tayo na mga police women na mag-iikot po. Ayan, At syempre po opo. yung mga humaharap po kasi sa atin yung mga desk officers po natin ay mga kababaihan, kumbaga po para nandun po yung kanilang empathy dun sa mga nagpupunta po sa ating mga police stations. Kasi malaking bagay yan, ma'am. Kumbaga, pampa-good vibes lang sa Bisan, kapag kamait ang ulo mo, pero pag nakita mo yung mga pulis na gwapo, magaganda. Medyo naglulubag din ang kalooban mo, ma'am, di po ba? Kumbaga, may positive na epekto sa mga taong minsan sa sobrang gutom, nakakaisip na ng hindi maganda, Major .
Yes po, isa po yan siguro sa titingnan natin na ang ilagay po natin or mag-frontline po sa ating mga pag-iikot, sa ating visibility ay yung pong ating mga police women with pleasing personality Yun, para tama. naman po maingganyo yung ating mga kababayan Oo. na kung sakaling sila'y sinisita, sa halip na po sila'y magalit at uminit ang ulo ay sumunod din sila. Yan. Ba-viral pa yan. Yun na nga, oh. Tapos, Major, baka may panawagan po kayo sa mga taga Metro Manila, lalo pa nga ang sabi ngayon, pag ito'y naging matagumpay sa Metro Manila, ay palalawakin na po nationwide, Major. Yes po, sa atin po mga kababayan, sa ilalim po ng pamumuno ng ating Regional Director, patuloy po tayo nagsusumika para mas matiyak po ang kaligtasan ng bawat isa. Nais po namin ipaalala na iwasan po natin yung pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar na maaari pong makapagbigay ng abala or panganib po hindi lamang sa atin kundi sa ating kapwa. Ganon din po kung sakali kayong makakita ng mga illegal na gawain, mga isined na may kinalaman dito, huwag po tayong mag-atubiling mag-report sa kapulisan para agad po natin ito matugunan. Ang 911 po ay nandyan, maaari nyo po itong tawagan 24/7. Makakasiguro po kayo na ito po ay confidential ang tawag nyo. Hindi po namin isusumbong sa kapitbahay ninyo kung isumbong nyo po sila na nalampas na po sa oras yung kanilang pag-video okay. At syempre po sa mga magulang, ang ating po mga minors na mga anak, yung mga guardians po, para maiwasan po natin na magkaroon po ng accountability or mag-community service, wag na po nating palabasin ang ating mga minors na anak. Ayan. Major, salamat po ng marami. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po. Si Police Major Hazel Azilo, tagapagsalita po ng PNP-NCRPO. Ito, may nag-test nga sa atin, Nelson, no? Dito po sa amin, sa Riverside, Quezon City. O attention po, sino na ba? General Silvio. Doon daw po sa kanilang lugar, kitang-kita ng mga pangkaribang tao. Bentahan ng illegal na droga, nag-aabutan daw sa karsada. Nako po, dapat yan na mawala. Yan. Kasi katatakutan yan ng mga kababayan natin eh. Ito lang dyan, yung sinasabi ko kasi kanina, yung rider na babae. Ayan, yan pala. Oo nga. Oh. Hinold up, ha? Nakahinto lang sa traffic. Mapakinggan mo, ayan, Ayan, naka-stop lang sa traffic, eh. Lalapitan ng dalawang hold-upper. Pero kung ito ay nandiyan agad yung polis, mabilis, hindi na matetreten itong babaeng O kaya ito. kahit yung barangay man lang, ano? Paranaque ba ito, Arpen? Kasi Hindi, sa ano yan eh. Hindi, yan ang nag-post lang na nakuha. Pero ito yung nangyari sa Maynila. Arpen. Kasi kung takot ang mga ito, hindi sila pupunta dyan. Totoo, kung may deterrent. Talamak talaga yung Arpen na yan. Mabuti lang na aresto sila kagad. Yan. Nahuli ba? Nahuli. Ayan, huli sila. Parang maamong tupa. Kasi naman, siyempre, dyan sa lugar na yan, sila-sila rin lang yan eh. Ayun na nga. Kaya kilala. Iniharap pala kay Yorme. Yan Umbagan mo, Mayor! Apakalakas na loob, di ba? Yun na. Sino ba namang hindi matatakot sa ganun dyan pagka nakakita mo yan, di ba? Yung babae, no? Yung magulang nun, yung mismo yung babae. Ayun pa. Nako, medyo ano ho yan. Anong tawag natin doon? May epekto sa kanila. Matatrauma. Mag-traumatize yun. Ayan, sabi ni May boses ba ito? Wala bang boses? Ano sinasabi ni Yorme? Yan ang dapat, ano? Pitikin kita sa... Oo. Umbagan mo! At dahil dyan... Talagang minsan magigigil ka rin, ano? Puro daw, diba? Pinagmumura daw ha? Ganon? Dito na lang tayo. Cambio na lang tayo sa magandang balita, Jen. Pinagmumura o mapapalayo sa pagmumura? Nga, dapat diba? Baka siguro nung off-cam na. Sinabi, ipatayin nyo muna yung mga camera ninyo, ha? Patayin nyo. Wala magbubukas ng camera. Pitikin ko sa ilo. Kasi nung araw dyan, nung mga reporter tayo, di ba? Bago makarating kay Mayor yan. Di ba? Oo. Talaga. Nasa dyan ang cameraman yan no? Yung camera mismo. Kunyari, gano'n. Kunyari, napapihit Tumama. Tapos ang baterya. Di ba, yung likod ng camera, laking baterya nun Yes. Tapos minsan, hawak-hawak yung camera, bumagsak. Ay, naku, tumama. Hiniliit mo sa paas. Natapak. Pero sasabi, human rights violation ho yan. Yun namang karapatan, human rights ng babaeng ginawa ninyo. Di ba? Kaya nga.
Kasi pamamarisan di ba? Totoo. Kaya hindi, arte na yan. Siguro, bawat kada isang dipa siguro, Nelson, kung sino man pong barangay na may sakop dyan, di ba? Sampalo sa mukha nyo yan, Kapitan. Oo naman. Parang walang gobyerno sa lugar Hindi na kayo yan. kinatatakutan dyan. Kung sino naman yung mga barangay official Mga dyan. barangay official ho dyan. Mahina kayo dyan. Oo. Eh, mabuti pa sa Yorme o Macto, yung Kapitan. Di ba? Oo. Kasi Kapitan. dapat dyan at least natatakot man lang Oo. Yun lang sumasampa sa truck dyan, nangunguhan ng mga Ayan kung pa. ano-ano, di ba? Napakadami yan. O, may dala kang kalakal, mantakin mo, dudukutin yung kalakal mo. Opo. Aakitin ng mga ano. O sige, kabi na tayo. Eto na. Yan na. Alam mo ba na wedding anniversary pala kahapon, hindi Ba? lang natin nabati, Sino? 43rd wedding anniversary ni Kuya Virgilio at ng kanyang misis, Ofi Del Rosario. Del Rosario. Aba! Kuya Walang Ber, kakibo-kibo ang happy Kuya Ber. anniversary po sa inyo. Ha? 43rd wedding anniversary? 43rd anniversary. Eh, parang batang-bata pa ang Kuya Ber eh. Hindi halata. Oo, Parang ito yung edad nila. 35 years old na ang Kuya Ber eh. Yan nga eh. At binabati rin natin ang mga taga San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Laguna. Okay. Mga taga Batangas City at taga Iloilo, lahat na nakatutok sa SGM. Sabi ni Tita Mids. Talaga naman, Ayun, At may pagbati tayo dyan, ito naman, galing Dubai. Dubai. Oo. Pero ang binabate, ang nagpapabate ay mga taga Urdaneta City, Pangasinan. Ayun. Binabate ang mga biyenan ni Patrick De La Rosa, Ba? sina Engineer Nixon Abugaw at Doktora Jocelyn Abugaw mula sa Camantiles, distrito ng Urdaneta City, Pangasinan. Aha. Ayan. Sa Northern Police District pala, si Police Lieutenant Rachel B. Raimundo, Chief PIO, nanonood ngayon sa atin. Ayan. Sa susunod, interview naman natin si Lieutenant Rachel. Kasi ang Kamanaba area, Nelson, andyan yung mga saklang patay. Di ba? Yung dyan mga ba? nagbibidyoke, kung ano-ano. Oo. Nandyan lagi. Baka yan pagmulan pa ng away. Ano ang gagawin nila dyan? Nako, kung Lieutenant Rachel Raimundo, sino na ba ang director ngayon ng Northern Police District? Siguro, yung Kamanaba area, maging malaking challenge po sa kanila yan. Si Ka Norbert De Rosario naman, binati niya ito kahapon eh. Hindi ko nabasa, Nelson, Ayan, Birthday po ng bunso kong anak, Aba. Sydney Joy Subagan. Ayan. Akala ko nasa Sydney, yung pangalan pala yun. So, Sydney Joy Subagan. Ayan, binabati po kayo ng Ka Norbert Del Rosario. Ayan. Ayan. Ay, binati pala natin sa Urdaneta ay biyanan ng ka Christopher Tabenan. Ganon. Ayun. Oho. Salamat po. Basta yung ngayon, Nelson, bawal na ngayon ang pasiga-siga. Bawal na. Hubad-baro. Bawal. Yung naghahamon ng away. Ipagkaloob na lang natin yan kay Secretary John Vic Remulla. Siya na lang ang Siya na lang ang pwedeng maghamon ng away Pwede. ngayon. Oo. Di ba? Pero nagbibiro lang naman daw pala kahapon. Nagbibiro. Hindi, pero parang hindi nagbibiro Hindi kahapon nagbibiro. Seryoso eh. Yung mga gusto niya dyan, gusto niya, ako na lang hamunin ninyo. Di ba? Happy birthday muna kay Nanay Ani Wanawan from mga apo, Anika, Amaru, Lilith, and Luke. Uy, happy viewing din kay Brother Ludwig Uy and family. Ba, ang Ludwig, kamusta na po kayo? Ano, Saan ha? ba dyan, Mindoro? Hindi, nasa dito lang sa tabi, sa Quezon dito lang. Central lang si Kuya Ludwig, ano ha? Oo. Sabi naman ni Ate Ses Cow. Ses, salamat ng marami, ha? Yan. Ito ba itong balitang ito, Nelson? Aha. Alam mo kung bakit? Ano yan? Ang trust rating daw po ng Pangulong Bongbong at ang Vice President Sara Duterte, parehas pong bumaba Aba. ang tiwala ng taong bayan. Aha. Hindi mo ito maiaalis sa taong bayan, Nelson, ano, ha? Lalo pa nga ang mga leader natin, sila ang nag-aaway-away. Siyempre, hindi mo naman pwede sabihin, si ganito lang ang bumaba, si ganito ay hindi. Pareha silang nagpapalitan ng mainit na salita. Baka naman konti lang yung binaba. Nako, bumaba po ang approval at trust rating ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ito po ay pahayag doon sa first quarter survey ng Publicus Asia. Ang approval rating po ng Pangulong Bongbong, 19%
mula po sa 22%. Bumaba nga. Oho, so almost 3%. Bumaba naman sa 28% mula po sa 34% ang kay BP Sara. No, sa 28 naging 34, di almost 6%. Nason, tama, no? Mas malaki ang ibinaba ng kay BP. Bumaba rin po ang trust rating ni Pangulong Bongbong ng 13% mula po sa 15%. So 2% ang ibinaba. Bumaba rin po kay BP Sara from 31 naging 26%. Di 5% ang ibinaba. Although mataas, pero kung sa percentage, mas malaki ang ibinaba nung kay BP Sara. Lumalabas daw po na dahilan ng pagbaba ng ratings ng Pangulong Bongbong ang sinasabing kabiguan itong papanagutin ng malalaking isda sa flood control scandal. Ang reaksyon sa pagdala daw po kay dating Pangulong Digong sa The Hague sa kabila ng pag-alis ng Pilipinas mula sa Rome Statute at ang pagkadismaya sa pagharap ng pamahalaan sa tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. At kapuna-puna naman daw po ang pagbaba ng kanyang rating sa mga respondent dito sa National Capital Region. Mga middle-income household, mga private sector workers at mga individual na nakapagkolehiyo. Makikita namang dahilan ng pagbaba ng rating ng BP Sara ang paghahain ng 4 na impeachment complaint laban sa kanya. Mga pangyayari kaugnay sa International Criminal Court confirmation of charges laban sa dating Pangulong Duterte at ang kanyang mismong pahayag ng pagsisi sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong noon pong 2022. Ito naging statement niya noong nakaraan, no? Pinakamababa daw po ang rating ni BP Sara sa National Capital Region at Visayas at sa mga high-income group, private at government workers, at mga college-educated na respondents. Ayun, ang kanila pong mga trust rating, Nason. Gusto mo bang kumita ng pera? Pwede bang advance mo na muna? Paluwalan mo muna dyan. Baka, siyempre naman, Kaya po sa ba? panahong ito, sa hirap ng buhay. Kaya baka wala kayong trabaho. Ang mga may sira lang ang ayaw kumita ngayon. Nason. Ito. Ano ba yan? Kaya namumumuhunan ka muna. Ha? Mamumuhunan ka ng... Bibili ka muna ng ticket ng eroplano. Ba, sige. Magkano ba yan? Mag-book ka ng trip to Vietnam. Trip to Vietnam. Isabay mo na sa bakasyon mo. Okay. Pag uwi mo rito, meron kang 20 million pesos! Scam yan. Totoo to. Totoo, paano Totoo. nangyari? Sige nga. Kasi yung isang scam, hinahabol na natin. Ito, totoo ito. Yung nang scam ang interesado ako, yung Eto, nang scam kay Asi. Ayun. Gusto kong padagutin yun eh. Ito, hindi to scam. Kasi ang nag-anunsyo nito ay si Secretary John Vic Remulla eh. Baka na maaway ang hinahanap niyan. Hindi. Gusto nyo po bang kumita ng 20 million pesos? Abay, siyempre. Sige nga po. Pumunta po kayo sa Vietnam. Paunahan lang po, paunahan. Bakit ilan lang ang pwedeng manalo? Isa lang. Mahirap nga yan. Paunahan. Ang dami ng Pilipino sa Vietnam eh. Ay, yung mga nasa Vietnam na ano ka na, advantage yun na. Balato na kami dyan. Hindi Balato na kayo mamamasahe. nandiyan na kayo eh. Pero ito kasi, Jen, ay, alam mo yung laro na Bring Me. Yes. Bring me lumang sapatos. Di ba? Lagi ako nananalo dyan eh. Bring me beautiful na misis. Tapos sino dinadala mo? Siyempre, misis ko. Sama natin. Panalo agad. Masarap pa ulam natin mamaya. Baka ikapahamak natin. Eto na. Sabi. Ang sabi ni Secretary John Vic Remulla, sa halagang 20 million pesos, bring me Atong Ang. Kala ko pa naman, napakadali. Ang hirap yan. Si Atong Ang daw ho kasi ay nasa Vietnam ngayon. Nasa Vietnam. Mabigat. Ang problema, halos magkakamukha ang tao dun eh. Puro kamukha ni Atong. Kamukha lahat ni Atong ang mga tandon eh. Base sa kanyang impormasyon, pumunta pala ng Vietnam si Atong Ang noong Marso, Jen. Marso. March. Itong March Itong lang. Marso lang. So hindi sa Cambodia kasi noong nakaraan, sinabi niya Cambodia eh. Una daw, di ba, nasa Cambodia. Oo.
Sa bagay, Cambodia to Vietnam, medyo malapit-lapit na. Oo. Lalo na kung magbabangka ka lang. Pwede nga, ano. Pero ayon sa Foreign Ministry ng Vietnam, ito ang problema. Nako, pinabulaanan. Sabi ng Vietnamese Foreign Ministry, Oh. wala atong-ang dito. Negative. Wala atong-ang. Ayun. Meron dito, banh mi. Banh mi at poha. Poha? Pawa daw ang tawag. Pawa? Pawa. Bigyan mo ako dyan. Yung Mami. mainit na mainit ang sabaw, ha? Nagutom tuloy ako eh. Wala atong-ang dito. Para sila magsalita ng Chinese. Yes, ganun sila. Oo. So, sino ba siya nagsabi? Baka naman na makakuha ng 20 million si John Vic din, di kaya? Alam Hindi ko kaya. nasan eh. Oo. Baka nga si Secretary John Vic ang makakuha ng 20 million. Reward kay Eh, Atong Ang. mga Pinoy dyan sa Vietnam. Baka mamataan nyo si Atong Ang. Nako. Balatuhan nyo lang kami ni Jen. Ayun. Nako. Anyway, nabanggit mo kanya, Nelson, yung mga senador na nagpapanukala para dun sa si Senador Bongo pala. Meron din panukala para ho sa konkretong aksyon daw po. Dapat concrete action. Oo naman. Sa lumalalang krisis sa langis, ang dapat daw po ilatag ngayon ng pamahalaan. Yun. Ito daw po yung sumalubong sa mga milyong-milyong Pilipino nag-back to work. Muli po namang ang panawagan sa mga commuters ng pagpasok sa trabaho dahil halos wala daw po masakyan. At isabay pa dito ang nakatakdang mega oil price hike ngayon pong linggo. Tama, kasi almost 20 pesos sa diesel. Nanawagan po siya sa Senate Committee on Health para sa konkretong plano na makatugon po sa lumalalang impact ng krisis sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang daw po ang tamang pamamahagi ng fuel subsidy, tulong para sa iba pang sektor, apektadong sektor, at epektibong implementasyon ng excise tax deduction o suspension. Yun, ito daw po ang panahon na dapat maramdaman ng taong bayan na may gobyernong nagmamalasakit po sa kanila. Ayun. Anyway, ang tanong mo, sabi mo akin na may pondo pa ba? Pero meron pa naman daw, no? Meron pa. Oo. Yun. Sana mabigyan lahat kasi hanggang ngayon, naghihintay pa yung ibang sektor. Nung nakaraan, tricycle driver na nabigyan, no? Yun. At saka yung Jeepney driver. Jeepney at saka motorcycle taxi o drivers. Sabi nila, magkasaka, mangingisda at iba pang sektor. Oo. Pero hanggang ngayon po, parang wala pang schedule. Wala pa. Sana wag silang malimutan. Ayun po. Okay na tayo? Ay, naku, ang bilis po lumilipas ang oras. Hindi lang Ingat po yun. kayo. Napakainit. Alam mo bang pinakamainit ng temperatura ngayon? Yan, pasimula pa lang ng tag-init. Ayun nga eh. Hindi pa tayo nakakaisang buwan, ha? Hindi pa tayo Mars, Abril 7 pa lang, di ba? Yes. Mayo, lalo pang iinit yan. Ang pinakamainit yata, Mindoro eh. Ganon? Ha? Sa Bungabon area yan. Oo. At tingin ko, ang pinakamainit kayo, yung ulo ng misis ko. Hindi may... Sinabi mo lang kanina. Oo nga pala, nakabawi na pala tayo. Nakabawi na tayo. Yes, Nakabawi tayo eh. Oo. Baka ibang misis kayo na nakikinig. Sa mahal na rin ng LPG. Oo, totoo Ang mahal yan. ng LPG, grabe. Kaya nga yung paluto ko ngayon, unti-unti lang. Para matampusa na lang. Yung apoy. Matampusa. Ingat po tayo, maiuso pa rin ng sakit ngayon. No? Kaya nga. Alam mo, 42 degrees hanggang 51 degrees Celsius. Yung heat index. Yan. Yung damang init. Oo, yan po ay sa Occidental Mindoro at Iloilo. Ang tindi niyan. Napakainit 42. Occidental Mindoro at saka Iloilo. Aabot pa ng 51. Wow. Wow. Kaya pa na hindi ang Huwag hirap. yung kalimutan ng mga maintenance nyo. Kasi mahalaga po yan, ha? Ay, naku. Paano? Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Ang programa paborito ng bayan at sa umaga naman alas 5, mga balitang kompleto at totoo sa 100%. Bye!